Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Cloud Peng, na malapit muli sa inyo para pag-usapan, magkwentuhan ang patungkol po sa salita ng Diyos at magbulay-bulayan ito para po sa ating pong pangpalakas o na magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pong buhay spiritual. Magandang umaga sa ating lahat. Ma'am Bel Guillermo, good morning po. Magandang oras po sa inyo dyan sa inyong lugar ngayon sa Spain. Magandang umaga Manang Telma, Ma'am Telma, Harapal, Tuletilaw. Maraming salamat at kasama ko ngayon kayo sa ating pong devotion. Ngayong umagang ito, linggo ng umaga. Happy Sunday, Happy Lord's Day po sa ating lahat. At sa ibang lugar kung saan Sabado pa lang ngayon, happy weekend po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless you and peace be with you. Uncle Andy Ramos, magandang umaga po. Uncle Andy Ramos, and of course kay Manong Rizalito, Lopez. Of course sa kanyang pong may bahay o asawa kay Ma'am Flores. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. As we continue on, pakinggan po natin ang ating awiting sa mga paborito natin pinapatugtog dito, kung saan pinapaalala sa atin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Ayan po. Taos pusong pasasalamat. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Salamat sa pagbigay sa atin ng buhay. Salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng kalakasan, kalusugan. Meron tayong mga sakit o whatever na ating karamdaman, maliit man yan o malaki, ang ating pong pasalamat sa Panginoon, buhay tayo ngayon at meron tayong pagkakataon para maglingkod sa Kanya. Good morning, Andres de los Santos Tina. Good morning, Sarah Jane Garcia. Good morning, Uncle Arnel Valeriano. Salamat po sa Diyos. Good morning, Manang Jenny, Ma'am Jenny Ragasa. Salamat po. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga, Dede Maningas, Manang Merly, good morning. Yes, good morning, Brenda Rosales. And of course kay Judy, good morning. Salamat o Diyos sa'yo. Salamat sa Diyos. Amen. Yes, good morning, Ma'am Cherry Joy Corpus Felipe, kay Sir Christopher Felipe, at kay Ma'am Manang Luz Biminda, Asuncion Gonzales. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po. Update ko lang po kayo mga kakape sa ating pong sitwasyon dito sa Ilocos Norte when it comes to COVID-19. Nakakabahala po ang nangyayari ngayon. Mga kakape, pero salamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay malakas pa, buhay pa ngayong araw na to. Noong pong, if you remember, this week, meron pong balita o kaya na-i-update po sa atin patungkol po sa COVID-19 sa Ilocos Norte, kung saan parang mag-MECQ ulit ang ating pong syudad sa Lawag City dahil nga po sa palaki ng palaki, padami ng padami ulit ang mga nagpa-positive sa Lawag City, in where hindi pa naman po approve yun. Hindi pa naman po ginagawa yun. Kaya wag po tayong padadala sa mga bali-balita na nagkakalat na maglalakdan ulit dito sa Lawag City. Hintayin po natin muna ang desisyon ng nasa itaas, sa autoridad natin dito sa ating probinsya. Dahil nangyari na po yan noon na dahil sa narinig nila na parang gagawin, nagkalat na o kumalat na sa ating pong lugar na talagang mag-lockdown na, in where pati ako noon ay naging excited din na i-post yung bagay na yon, pero hindi pa pala yung araw na yon ginawa, pero hindi po yung araw na kung saan nasabi na unang sinabi na magkakaroon ng lockdown. Now, dito po sa kalagayan natin ngayon sa Lawag City, kung may magkakalat o nagkakalat na parang dito sa Lawag City mag-MECQ ulit, hintayin po natin kung ano po ang sasabihin nila. Pero update ko lang po dahil po itong mga nakarang araw marami po nagpa-positive, katulad po noong January 7, that was January 7, 21 po ang naging bagong victim o case ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. At noong 8 po, meron po tayong noong 8 po, meron po tayong bagong 11 new cases. 11 new cases noong pong January 8. At kahapon po, January 9, anong nangyari? January 9 kahapon po, naitala lang po 4 hours ago. So ibig sabihin nun, nung alauna ng madaling araw, nilabas to, ipinos ito sa ating pong Provincial Government of Ilocos Norte page. Ano po ang nangyari? 53 new cases po, 53 new cases po kahapon. Yun po yung mga na-test positive. Tested positive yesterday, 53. Nakakabahala po talaga ito, where kailangan natin talagang maging careful. Dagdagan pa natin ang ating pong pag-iingat, mga kakape, lalo sa mga Tagalawag dito sa Lawag City, mga minamahal kong mga magulang, parang awan nyo na, pakisabihan yung ating mga anak na huwag silang kumpiyansa
Kayo po ang unang magsasabi sa kanila ng kanilang dapat gawin, hindi po kami mga barangay officials. Opo. Dahil nga po, baka pagpagalitan namin sila din sa kalsada, magsusumbong sa inyo, baka kami ang awayin nyo, mga magulang. Kaya parang awan nyo na mga magulang, pagsabihan ninyo ang inyong mga anak na huwag nagkakalat kung saan-saan, lalong-lalo na pag sila po ay mga minor at saka hindi po sila nagpe-face mask pag lumalabas. Parang awan nyo na maawa po kayo sa kapwa na mga nag-iingat. Ingat po tayo. Can you imagine that? 53. Okay? 53. Isa pong pulis. Isa pong pulis ang nagpositibo sa barangay 19. Sino kaya ito? Okay? Mayroong taga barangay 23, Lawag City, isang pulis din. Ayan. Lupa, 73 years old, babae doon sa Bacara, Nueva Era. Ayan po. Taga Nueva Era, marami pong taga Nueva Era dito, dami oh. Ang dami po. Nueva Era is one of the towns of Ilocos Norte. Parte po na yan, parte ng silangan po ng Ilocos Norte. Okay, from Bacara, Batak City, marami ding Batak City, Barangay Rayuray, Batak City, ang dami po mga victims o mga positive. Doon sa Biluca, Batak City, Ricarte, Batak City. Ayan. Barangay 1, Lawag City, Barangay 54A, Lagisail, Lawag City, Barangay 28, Lawag City. Local residents po ang mga to. Ayan, Barangay 23, Lawag City, Barangay 7B, Lawag City. Yung taga Barangay 23, isa pong apor, manager po ito. Barangay 60A, Abotas. Barangay 30A, isang frontliner. Ayan na po. Barangay 60A, security guard, Barangay 60A, dalawa po yun. Barangay 5, Lawag City, government employee. Ayan na. Barangay 33, 30B, mga local residents po yan. Barangay 21, collector clerk. Ano kaya ito? Saan kaya nagtatrabaho? Trabaho kaya dun sa palengke, isang kolektor, o sa mga kung siya yun, ingat po kayo. Okay, kung sila yun. Barangay 1, ayan. Dami po, 53 po ito mga kakape. Barangay 33B, mga apor, o tanod pa ito. Tanod ng Barangay 30B. Nag-positive na rin. So, mga nagbabantay para sa ikabubuti ng ating komunidad, natamaan na rin. Dahil nga, may mga taong tadla, mga taong sadyang pasaway. Ayan po. 30B, Barangay 22, Lawag City. Okay, Barangay 1, Barangay 23, Barangay 57. Ayan po, mga kakape, ang sitwasyon ngayon dito sa Ilocos Norte. 53 new cases today. Yesterday po yan. So, ingat po kayo. A total of 640 na po ang total cases sa Ilocos Norte. At ang recoveries natin, salamat sa Diyos, 475. At 3 po yung mga namayapa na dahil sa COVID-19 sa Ilocos Norte. 3 na katao. So, ingat-ingat po mga kakape. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sinabi po ninyo sa amin na in everything give thanks. Salamat pa rin po. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan.
Salamat po sa lahat-lahat. Thank you, Lord, for the testings of life. Thank you, Lord, for the troubles. Thank you very much, Lord, for the hardship. We thank you for everything. At dahil buhay po kami ngayon, na binigyan nyo ng pagkakataon para maglingkod sa inyo, para mamuhay ng mapayapa na kasama ka namin, at kami po ay makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, as we ponder upon your word, we pray that you may please give us understanding. Opo, sinusubok po naming aralin ang pasimula ng iyong salita ang sa amin po makakaya. So we pray, Lord, that you may please pour your grace to us, that we may understand, that we may get the lesson that we can get and practice it in our lives, that we may practice every lesson. Nang sa ganon, every knowledge that we got from your word will become wisdom. Kami po ay nagmamakaawa sa inyo, Panginoon, that you may please forgive us for the sins that we have done. Opo, linisan po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong mga naisip na hindi po tama, sa mga nasabi namin na masama, sa mga galaw namin, gawain namin na hindi po karapat-dapat sa inyong harapan. Kami po ay nagmamakaawa, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Maawa po kayo sa amin. Kami po ay inyong bantayan, gabayan. Please encourage every one of us that you may please strengthen us and protect us from this virus. And we pray, Lord, that you please give us that heart to have that braveness, courage to stand for what is right, to help, to warn our fellow. And we pray, Lord, that you may please continue to bless us with peace and joy, Panginoon. Nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat isa na nasa abroad, that you may please protect them. At dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please give them peace. Sa lahat po ng kanilang pong sitwasyon ngayon, hardship, whatever, Lord, we pray that you may please encourage them, comfort them, and please, Lord, protect also and provide the needs sa kanilang pong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. And we pray also, Lord, for those who are sick. Opo, complete recovery po para sa kanila. Katulad po ni Ma'am Evangeline Bendia, ay Ma'am May Aljen, kay Janelle Sharp, kay Sir Nemesio Alipio Jr., pati ng buong pamilya nila, Panginoon, that you may please protect them and please provide their needs, and all of us. Maraming salamat po. We pray for Ma'am Geraldine Manuel. Ganoon din po, Panginoon, kay Ma'am Trinidad Cabigon. Opo, kay Chiki Alonso, LD Alonso, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Manang Irene Laborte, the mother of Brother Jundver Yasania. And we pray also, Lord, for the complete recovery of Natalie Cheng. Panginoon, Hilyong Asunsyon, at ganoon din po, Panginoon, we are praying for Sir Alcaraz and Sir Ernesto Jose sa kanilang po kalagayan ngayon. And for the boy na nasira po ang kanyang isang mata, that you may please provide their needs sa kanyang pang-operation, sa kanyang pamilya.
at saka sa asawa o sa kapatid pala, Panginoon, ni Sir Daddy Sanwani. Kami pong lahat, Panginoon, na narito ngayon na may karamdaman. Sa mga kasama naming nananalangin ngayon, if they have requests from their heart that they are longing for you, that they are asking you, Lord, please, listen to their prayers. At ganoon din po, Panginoon, whatever the unspoken request that they have, maybe they are asking gift from you, or whatever. You know their hearts, you know their motives. You know our motives, Lord. At dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please give us that peace, Panginoon. Maraming salamat po. And please bless and protect our loved ones sa mga mahihina, that you may please strengthen them. At ganoon din po, Panginoon, sa aming po mga pangailangan araw-araw, please give us this day our daily bread. Not only the bread that we eat, but the spiritual food that we need. Panginoon, maraming salamat po. Please bless the missionaries, our pastors, at sa mga ministries. Give wisdom to the Sunday school teachers. And Lord, to our pastor, that you may please strengthen him, Panginoon. At kung ano man po ang kanyang pong kalagayan sa kalusugan, that you may please pagalangin mo po siya sa kanyang pong mga karamdaman. Opo, at dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, na lahat po ng mga sa kapasturan, pastors, our mentors, that you may please protect them, Panginoon, and all the missionaries, that you may please protect them also, and please use them mightily in the field where you brought them, Panginoon. Maraming salamat po. Ilapit po namin sa inyo, Panginoon, si Christine Ednilao sa kanyang pangalagayan sa training ground, that you may please strengthen her and encourage her. And Lord, that you may please work in her officers, Panginoon, and to please help her also na matapos po ang kanyang training at maging ganap na pulis ng aming pong gobyerno. Maraming salamat. Please provide also their family needs, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito na kami magkasama para pagbulayan ang salita. That you please continue, Lord, also to work in the life of Terdy. Siya po ay gumaling completely. Maraming salamat po. At ang bawat nakikinig ngayon at nanood, that you may please bless them and protect them. And please, Lord, bless their families. Please provide their needs also, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, ngayon po, dinadalangin namin sa inyo lahat ng mga frontliners, katulad po ng mga frontliners na nahawa po ng virus. We pray that you may please strengthen them. Lahat po ng mga nagpositibo ngayon dito sa Ilocos Norte at sa lahat ng lugar, sa Pinas at sa abroad, we pray that you may please strengthen them, na sila po ay naka-recover, Panginoon, from this virus. Maraming salamat po. Please protect the uppers, please protect the frontliners, the policemen, the soldiers, who are our shield, who are the first on the line, who are fighting for this COVID-19, for the safety of everyone. Maraming salamat po. And bless our country, Lord. Please protect our president, as well as unity and harmony and love will reign in the House of Representatives, in the Senate. Panginoon, maraming salamat po. Please bless also our provincial governor, at ganoon din po ang aming pong mayor, sa lahat po sa kanyang pong ibaba, mga konsehal po, at pati na rin po sa ating pong community, sa aming pong punong barangay, Kapitan Jerry, that you may please bless him and his family, and of course, unity and harmony also to all of us, for all of us. Maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin namin sa inyo na patuloy po kayong magbigay ng iyong biyaya at awa sa amin. Maawa po kayo. Salamat po. Salamat po sa lahat. Ito po ang dalangin, Panginoon. Please bless and give wisdom also to the teachers. Please give them more patience and good health. Ganon din, Panginoon,
sa lahat po na makasama namin ngayon. Maraming salamat po to ang dalangin. Please Lord, help us to understand and to enjoy your word. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape for your patience and for joining as we pray. Okay. So, dadako na po tayo sa ating pong pagkain, sa ating pong spiritual na buhay. Alam po natin na pinag-usapan po natin ang history when it comes to kung saan po nanggaling sa mula kay Adan at kay Eva, noon pong ginawa ng Diyos ang mundo. At ngayon po, nakalayo na rin tayo from Adan, from Adam and Eve hanggang dumating po kay Noah. Opo. At dumating na rin po kay Abraham. At nandito po tayo ngayon sa buhay ni Abraham. Abraham is the father of faith, yung sinasabi natin. But before he was named the father of faith, the father of all nations, marami pa siyang pinagdaanan. As we can see, mahal na mahal niya ang lahat ng mga nakadikit sa kanya. Sa lahat ng tao na nasa kanya, kasama niya. At marami siyang mga alagad, marami siyang mga tao. And he even have 300 plus trained men to fight. At kung isipin natin, parang si Abraham that time was a king, parang hari, di ba? Meron siyang sariling kaharian. Kaya nung napag-aralan natin, nabasa natin yung nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot. Di ba? Nagkaroon sila ng problema. Dahil nga po, both of them was rich. Opo, marami silang mga ari-arian. At doon sa lugar kung saan sila ay nakatira, o kung saan sila ay nag-camp, okay, nagkaroon po ng hidwaan between the servants of Abraham and Lot. Kaya ang nangyari, nag-usap po sila. So, that was a lesson for us na sa lahat po ng problema, especially when it comes to belongings and land, lot, pag nag-usapan ang lupa, kailangang maayos na usapan, mga kakape. Pero magkaiba kasi noon at saka ngayon eh. Noon, yung salita lang pwede na eh. Pero ngayon, hinahanap ang mga papeles when it comes to lupa. Siyempre, that is legal. Okay? Legal na ang basehan dito. Now, ngayon po ang nangyari. Nag-usap po siya ng masinsinan bilang si Abraham bilang datito or uncle of Lot. Hindi po niya in-insist yung kanyang pong right bilang isang nakatatanda. Bagkos, kinausap niya na maayos si Lot. At sabi niya, Lot, mamili ka. Tignan mo lahat ng gusto mong makita at mamili ka kung saan ang gusto mong pag-stayan. Kung saan ka mamalagi. Okay? Kung doon ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Kung diyan ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. So, mamili ka. So, pinili ni Lot yung lugar na kung saan mataba ang lupa. At malapit po siya doon sa syudad. Malapit sa Sodom and Gomorrah. Okay? So dumating yung time na nagkaroon ng gera, battle doon. Na-capture nila si Lot. At doon sinirescue. Abraham went to rescue his nephew with all the belongings that the enemy captured or got or steal, whatever. Kaya yon, dahil doon sa nakakitaan si Abraham ng lakas, mayroong isang hari na lumapit sa kanya, ibigay ko lahat sa iyo ang na-retrieve mga kayamanan. But Abraham refused to receive those riches. Dahil sinabi niya, ayaw kong tanggapin yan mahal na hari, baka sabihin mo na ikaw ang nagpayaman sa akin. Dahil alam ni Abraham na lahat na nasa sa kanya ay nanggagaling sa blessing nanggagaling lahat sa Diyos. Ganun po si Abraham. Ngayon, at doon nga, at naghiwalay na nga po sila ni Lot hanggang sa, di ba pinangakuan ng Diyos si Abraham na maging ama siya ng nasyon.
At ito ay nagkaroon ng problema. Kahapon nga pinag-usapan natin, di ba? Si Abram at saka si Sarai. So Abram at saka si Sarai, na dahil sinabi ng Diyos na siya ay magiging ama ng mga nasyon, ang naisip ni Abraham, paano mangyari yon? Matanda na ako. At isa pa, ang aking asawa ay baog, hindi siya pwedeng mag-asawa, hindi siya pwedeng mabuntis. Sorry for that word. Hindi siya pwedeng mabuntis. Okay? So anong nangyari when Sarai, his wife, dahil gusto rin niya magkaanak, dahil matatanda na sila nag-suggest itong si Sarai. Ano sinuggest niya? Meron siyang yaya na si Hagar, na sinabi niya, gusto ko magkaroon tayong anak, pero manggagaling sa'yo, tapos, yan, dapat tabihan mo si Hagar, o isang Egyptian. So, nagkaroon nga ng anak si Hagar. Okay, nabuntis. Nung nabuntis si Hagar, ang nangyari, nagkaroon ng bangayan doon sa bahay. Nag-aaway itong si Hagar at saka itong si original. Nag-aaway sila, siyempre. Dahil noong panahon yun, pag ikaw ay isang baog, ikaw ay lalaitin ng mga tao. Pagtatawanan ng mga tao. So, ano nangyari? Nag-away-away sila palagi. That's why Sarai went to Abraham, nagkamali ako sa desisyon ko. Pero sabi ni Abraham sa kanya, nasa iyo kung anong gusto mong mangyari. So, dahil araw-araw niyang inaaway itong si Hagar, nagpas siyang lumayas si Sarai. At doon blines ng Panginoon si Hagar, na magkaroon siya ng anak, at maging anak niya ay ipapangalanan ng Ismael, na maging ama din ng maraming nasyon. Okay? Kasi ang pinangako ng Diyos si Abraham, pero si Abraham binuntis niya si Hagar. Yung pangako ng Diyos, pangako pa rin niya kay Abraham, and where anak pa rin niya si Ismael. So, ang nangyari, naging father of many nations din. Naging malakas. Itong si Ismael, nandun sa kung saan inilagay siya ng Panginoon. Okay? Nang dumating yun mga kape, kinalimutan na naman ni Abraham yung pangako ng Diyos na magkaroon sila ng anak ni Sarah. So, dito na ito dadako. Papasok na tayo sa kwento. Okay? Sa Genesis chapter 12, verse 2, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Okay? Abraham, and I will make thee a great nation. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Okay? Ito po ang sinasabi. And in Genesis chapter 17, yun na. Meron na siyang anak na si Ismael. Akala niya si Ismael na talaga yung kasagutan. Na siya yung magdadala ng generation ni Abraham, in where maging ama siya ng mga nasyon. So, si Ismael ang nasa isip niya. Now, in Genesis chapter 17, ito, bumalik ang Panginoon sa kanya. And when Abraham was 90 years old and 99 years old, ayan, 99 years old. But when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him, and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me, and be thou perfect. And I will make my covenant between thee and me, and will multiply thee exceedingly. Ito yung aking pangako sa iyo. Ito ay usapang lalaki sa lalaki, parang ganon. So, I will make my covenant between thee. Gagawa tayo ng tawag dito, kung sa Ilocano, katulagan. Gagawa tayo ng
isang dokumento yung usapan. Hindi ko makakuha yun eh. Baka matulungan ulit ako. Kung sa Ilocano Katulagan, yung deal, magkaroon tayo ng deal sa English. Ano mangyayari? I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Paparamihin kita. Palalakihin ko ang iyong pamilya exceedingly. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos kay Abraham. But si Abraham, nung panahong yon, dito na binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham. Okay? Abram to Abraham. Abram to Abraham. Okay? Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham. Dito na nagsimula. Okay? Yung pangalan niyang Abraham. For a father of many nations have I made thee. Ang ibig sabihin ng Abraham, father of many nations. Okay? Ama ng maraming mga nasyon. Yun po ang ibig sabihin ng Abraham. In Genesis chapter 17 verse 15, and God said unto Abraham, As for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai. Huwag mo na siyang tawaging Sarai, but Sarah. But Sarah shall her name be. So, from Abram to Abraham, sa kanyang asawa, from Sarai to Sarah. Yun na yun. And Sarah means princess. Yun na yun. And I will bless her, sinabi ng Diyos kay Abraham, I will bless her and give thee a son also of her. So, pagpapalain ko ang asawa mong si Sarah at bibigyan ko rin siya ng anak na gagaling sa iyo. O ito yung sinabi, I will give thee, bibigyan kita ng anak na nanggagaling sa kanya. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Siya ay magiging ina rin ng mga nasyon. Siyempre, si Abraham ay maging ama ng mga nasyon. At si Sarah din ang maging ina ng mga nasyon. Kings of all of people shall be of her. Kings of people shall be of her. Sa kanyang mga gali ang magiging mga hari. Yan. Pero, dito makikita natin, mapapansin natin, sa Genesis chapter 17 verse 17, Abraham can't believe what the Lord told him. Hindi ka panipaniwala dahil 99 years old na siya eh. At isa pa, sinabi niyang kay Sarah, magkakaroon ng anak nanggagaling sa kanya. And then Abraham fell upon his face and laughed. Natawa si Abraham dahil nga po hindi ka panipaniwala, sinabi niya sa kanya. And said in his heart, shall a child be born of him that is 100 years old? O, di ba? 100 years old na siya that time. Shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? Kung hindi natin 100 years old si Abraham at 90 years old si Sarah. Oh, ito na nga po. Kaya ang naisip ni Abraham, hindi yata mangyayari ito. Hindi yata mangyayari yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Kaya inisip niya yung nakikita niya. Sino ang nakikita niya? Nakikita niya ang kanyang anak na si Ismael. So sinasabi niya, maaring si Ismael, siya yung magiging susi para magawa o mangyari ang promise ng Panginoon. Dahil sa Genesis chapter 17 verse 18, sinabi rito, and Abraham said unto God, Oh, that Ismael might live before thee.
baka itong Ismael naman na sinasabi mo. Parang ganon, ano sa isip niya. But in Genesis chapter 17 verse 19, and God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed. Hindi yun ang gagaling kay Hagar. Hindi kay Ismael. Pero ang sinabi rito, sinabi ng Panginoon, God told Abraham that Sarah will bear a son. So, and God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed. And thou shalt call his name Isaac. Ayun na yun. And thou shalt call his name Isaac or Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his seed after him. So, from Abraham to Isaac or Isaac, yun ang pangako ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos. Pero dahil hindi kapani-paniwala para kay Abraham, ini-insist niya na baka naman si Ismael. But God told him, no, hindi si Ismael. I will bless Ismael, but iba rin yung blessing ko na nanggagaling sa'yo na mapupunta kay Isaac. Siya na yung magpapatuloy ng blessing. So, sabi rito, shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Okay, patuloy natin ang kwento. Patungkol kay Ismael, sinabi ng Panginoong Diyos, ang sabi ng Diyos patungkol kay Ismael in verse 20 ng chapter 17 ng Genesis, and as for Ismael, I have heard thee. Narinig kita, alam ko ang naisip mo, Abraham, nang iniisip mo si Ismael. Ang patungkol naman kay Ismael, ito naman, makinig ka. Behold, I have blessed him. Pinagpala ko na siya. And I will make him fruitful. Maging marami ang kanyang mga anak. Maging mabunga siya. And I will multiply him exceedingly. Diba? Dadami rin siya. 12 princes shall he beget. And I will make him a great nation. So, ito. Abraham is the father of all nations. At nagkaroon siya ng anak kay Hagar, si Ismael. And Ismael will become, God made Ismael a great nation. Okay? Kaya lang sinabi ko sa inyo kahapon, kay Ismael nang gagaling yung mga Arabs. O, ganyan. Mga Arabics, mga nandun sa Saudi Arabia. Lawak. Ang lawak ng sakop niya, mga kape. Kay Ismael nang galing yung Saudi Arabia. Arab nations. Okay? But my covenant will I establish with Isaac, with Isaac. Ang aking deal sa iyo ay papasa ko kay Isaac. Pero wala pa si Isaac that time dahil ito ay plano ng Diyos. Sinasabi na niya kasi hindi maniwala siya Hindi naniwala si Abraham na magkaroon ng anak si Sarah. Ikaw ba naman, isipin mo 90 years old na yung asawa mo. Hindi ko lang alam kung anong itsura nila when they reach that 190 years old that time. Siguro mga bata-bata pa ang itsura nila. Anyway, and after that, God said, but my covenant will I establish with Isaac or Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Next year. Yun ang sinabi ng Diyos next year. And he left off talking with him, and God went up from Abraham. Ayan. Ganun ang nangyari. So, nang umalis ang Panginoon, ang Diyos, nakausap ni Abraham, ano ang nangyari sa sunod? Nangyari ang unang Operation Tuli. Ayan. History ito, history. Okay? Pinabasa ko sa inyo. Kinikwento ko sa inyo yung mga nangyari. So, naganap ang unang Operation Tuli. Matatawa kayo rito, sigurado. First, Circumcision Clinic. SPG po tayo. Genesis chapter 17 verse 23. Tingnan nyo
Genesis 17 verse 23. And Abraham took Ismael his son, kinuha niya si Ismael, ang kanyang anak, and all that were born in his house, na lahat ng mga sinilang doon sa bahay niya. Ibig sabihin noon, yung mga anak ng mga katulong niya, yung mga anak ng mga yaya nila, lahat-lahat ng mga ipinanganak doon na lalaki. And all that were born in his house, and all that were bought with his money, kahit na yung mga binili niyang mga alipin, di pa noong panahon kasi noon, pwede kang bumili ng mga magiging alipin mo. Okay? At lahat ng kanyang mga binili na mga alipin, every male among the men of Abraham's house, lahat ng mga lalaki na nandoon sa bahay niya, sa kanyang kaharian o sa kanyang puder. Ano nangyari? And circumcised the flesh of their foreskin in the self-same day. And God had said unto him, that as God had said unto him, kagaya ng sinabi ng Diyos sa kanya, kasi sinabi ng Diyos, lahat ng lalaki dapat magpapatuli. 8 days old pa lang dapat, 8 days old pinanganak, pagkatapos ng 8 araw, doon siya dapat tinutuli. Okay? Now, verse 24, matatawa kayo rito. Verse 24. And Abraham was 90 years old and 99 years old si Abraham nung siya ay nagpatuli. Si Ismael naman ay 13 years old. 13 years old na si Ismael that time nang siya ay matuli. In the self-same day was Abraham circumcised and Ismael his son. Ang isip pa rin niya si Ismael yun eh. Si Ismael ang magiging sagot sa pangako ng Diyos. Pero prinangka na ng Diyos hindi siya si Isaac. Pero hindi pa niya nakikita si Isaac. Wala pa. Hindi pa nabubuhay si Isaac. And all men of his house, born in the house and bought with money of the stranger, were circumcised with him. Lahat ng mga lalaki na nandun sa kanyang poder, nagpatuli lahat. After several days or months, what happened? God visited Abraham again. Okay? Ano kayo nangyari? Bakit? Bakit kaya binisita ulit ng Diyos si Abraham? Kasi nga, di ba sabi rito, by next year, magbubuntis. Pero ang problema, hindi nabubuntis si Sarah. Ano ang problema? Kaya, nagpakita ulit ang Diyos kay Abraham. Genesis 18 na tayo. 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Okay? Nandun si Abraham, nakaupo doon sa pintuan ng kanyang tent. And God reminded him about his wife to bear him a son. So, ipinaalala ulit ng Diyos kay Abraham na magkakaroon ka ng anak na nanggagaling kay Sarah. And they said unto him, where is Sarah, thy wife? Nasaan ang asawa mo? And he said, behold, in the tent. Nandiyan sa loob ng tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. Mabubuntis ang asawa mong si Sarah. And Sarah heard it in the tent door that which was behind him. Kaya nag-uusap pala si Abraham at saka ang Panginoon. Nandun si Sarah sa likod ni Abraham, nakatago doon sa tent. Narinig niya yon. Narinig niya na mabubuntis siya. Now Abraham and Sarah were old and were well stricken in age. Matanda na sila. At kumbaga makunat na, parang gano'n, nangungulubot na, stricken in age. And ceased to be with Sarah after the manner of women. At hindi na rin dinadatnan si Sarah, SPG. Okay? Hindi na rin dinadatnan si Sarah. Paano siya mabubuntis? Paano siya mabubuntis? Doon sa verse 12, tingnan nyo.
Sarah could not believe it. Hindi siya naniniwala. Hindi naniniwala si Sarah. Ano nangyari? And Sarah, therefore, laughed with herself. Natawa na lang siya. Ako, matanda na ako. Paano ako mabubuntis? O, di ba? Natawa na lang siya, saying, after I'm waxed old, shall I have pleasure? My Lord being old also. Paano ako mabubuntis? Eh, matanda na ako. Matanda na rin ang asawa ko, si Abraham. God heard the laugh of Sarah. Narinig ng Diyos ang tawa ni Sarah. Ito ang nangyari. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh? O tignan mo, natawa pa ang asawa mo sa sinabi ko na magkaroon ka ng anak. At sinasabi niya, paano ako magkaanak? Eh, matanda na ako. At matanda na rin siya. At wala nang mangyayari sa amin, matanda na kami. Paano mangyayari yon? Ay, yun ang kulang. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham na magkaroon siya ng anak, hindi naman niya ginagalaw si si Sarah. Kaya hindi nabubuntis. Kaya yun ang nangyari. Dahil doon sa pagtawa ni Sarah, ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos, makinig mabuti. Dito natin kukunin yung lesson natin. Napakaganda. Sa verse 14 ang sinabi, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? O kayong sasagot niyan. Alam niyo ba? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa Diyos? At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Tinan nyo si Sarah, makulit din to eh. Sarah denied that she loved. Hindi pa niya inaming tumawa siya. Ang di niya alam, ang kausap nila ang Diyos eh. Then Sarah dinay niya na siya ay tumawa. For she was afraid, dahil matatakot siya. And the Lord said, nay, but thou didst love. Alam ko, tumawa ka, narinig kita. So yun na yun. Ano ang lesson nito? So hindi pa nabubuntis dito hindi pa nabubuntis si Sarah. Ano ang makukuha nating lesson dito, mga kakape? Kaya ang sabi nito, napakaganda ng tanong eh. At pwede nating i-adapt at pwede nating kunin ito as a challenge for all of us. Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa Panginoon? Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? Hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ng Diyos para kay Adan at para kay Abraham at para kay Sarah. But dito prinangka ng Diyos si Sarah at saka si Abraham. At sinabi niya, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa akin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Kayang-kaya lahat ng Diyos. God is the God of impossible. There's nothing impossible with God. Yung alam natin imposible, magagawa lahat ng Diyos yan. Because there's nothing too hard for God. Okay? So this is the lesson. Number 1, God is true to all His promises. Tunay at totoo ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. He will surely do it. That's why Abraham was the father of faith. Dahil nga sa dami ng mga nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng doubt, nagkaroon siya ng mga ganyang bagay. Hindi ka paniwala ang mga isip niya. Pero dahil dito pinapamukha ng Diyos sa kanya, na totoo ang Diyos, doon nabuo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. And makikita natin yan sa susunod natin mga lessons, sa susunod natin mga devotions, mga kakape. So, God is true to all His promises. Remember that, mga kakape. Lahat ng pangako ng Diyos gagawin niya. And He has many promises to all of us. And one of the lessons that we need to claim is His promise of eternal life to all of us, and praise God for that. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. He promised us salvation, and we thank God for that. So let us remember,
God is true to all His promises, and He will surely do it. He will surely give it. That is the promise of God. Hindi po niya babawiin ang kanyang mga pangako. Yan ang pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. And God promised us salvation, and praise God. Dahil sa ating pananampalataya sa ating minamahal, ating pong Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay kanyang niligtas. He gave us eternal life, and that is a promise. That was a promise of God. And God, for sure, He did it. That's why we can claim that we are saved. And praise God for that. Salamat sa Panginoon. Okay? So, tandaan natin yon. God is true to all His promises. He will surely do it. Numbers 23:19, ito sinasabi, God is not a man that He should lie. Hindi tao ang Diyos na nagsisinungaling. So, ang Diyos, pinapakita niya rito, and He is giving us that security na sinabi niya rito, that assurance na sinasabi niya rito kung ano ang kanyang pinangako. Tiyak, gagawin niya yon. Number 2, our thoughts are not His thoughts. Abraham's thought was, it was Ismael. Ang nasa isip niya si Ismael, kay Ismael. Sa kanya manggagaling yung mga magiging anak niya na bibless ng Panginoon. Pero hindi ganoon ang isip ng Diyos. Ang isip ng tao kung ano yung nakikita niya doon siya nakatuon. Sa mga nakikita natin doon nakatuon ang ating mga pansin. Pero iba ang isip ng Diyos. Kaya wag nating ilagay ang isip natin sa isip ng Diyos, dahil kung mag-isip ang Diyos, ito ay para sa lahat ng ikabubuti ng bawat isa. Dahil sinabi ng Isaiah 55:8, ang sinabi, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ito ang sinabi ng Diyos. Kaya, ang isip ng Diyos, ang iniisip ng Diyos ay hindi katulad ng iniisip natin. Ang ating utak ay hindi po ganun ang utak ng Diyos. So, ano ang sinasabi natin dito? Let us trust kung ano ang sinasabi o sinabi ng Diyos sa ating kanyang mga pangako. Pangatlo, there is nothing too hard for God. Walang mahirap para sa Diyos. So, keep on believing Him and trusting Him. Let us continue to believe and trust Him, because walang imposible sa Panginoon. All the things that are impossible para sa atin, posible lahat sa Diyos. Magagawa ng Diyos yan. So, manatili tayong mananampalataya sa Kanya at magtiwala sa Kanya, dahil there is nothing too hard for God. Is there anything too hard for the Lord? That is the biggest question for us this morning. Ikaw ba? May tiwala ka ba sa Kanya? Ikaw ba? Naniniwala sa Kanya? Yes, we have many problems. Yes, there are many problems coming, more coming in our way, on our way. Marami pang paghihirap ang ating dadanasin. Marami pa tayong daanang tatalastasin sa ating pong buhay. Sa ating pong buhay, sa landas ng ating pong buhay spiritual, marami pa tayong madadaanan. Maraming mga obstacles, maraming problema, pagsubok. Kaya pag ikaw sinasabi mo, nagsasawa ka na sa pagsubok, ngayon, paano na yung mga susunod pa, nakapila pa sila. And that's why God is telling us to trust Him, na magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagkakataon para magsisi sa ating mga kasalanan. Habang may buhay, may pagkakataon tayo para itama ang lahat. At ngayong umagang ito, pag hindi mo pa sigurado na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw ay namamatay, tandaan mo to, mahal na mahal ka ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw Kanya na mapunta sa impyerno. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi ng Diyos, mga kakape, mga kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, ang sabi ng Panginoon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kaya, kailangan mo siyang tanggapin ngayon sa buhay mo para mapapasayo ang pangako ng Diyos na hindi imposible ang pangako ng Diyos na kanyang gagawin because He will perform every promises that He told us, and the promise that He told us that He will give us is life eternal or everlasting life because of the Lord Jesus Christ. If we will accept the Lord Jesus Christ in our lives, then the Holy Spirit will come in, reside in our lives, and that everlasting life that He promised us, we can have it because of faith, because of trusting the Lord Jesus Christ. Would you want to accept the Lord Jesus Christ this morning? Why not pray with me? Sabihin mo sa Kanya ng galing sa puso mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, makasalanan ako at mapaparusahan sa impyerno. Salamat, Panginoon, at minamahal mo ako at ibinigay mo ang iyong sarili para sa akin. Salamat, Panginoon. At ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagpatawad mo sa akin at pagligtas mo sa akin mula sa kapahamakan sa impyerno. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. We thank you for the lesson. Walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Though we are humans, pabago-bago po ang kaisipan. And our thoughts and our ways ay hindi po katulad ninyo. Kaya turuan niyo po kami. Tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo sa lahat ng bagay. Sometimes we don't understand what's happening. Bakit kailangan namin dumaan sa mga pagsubok, sa paghihirap? It is because you have a plan for all of us. So, let us, please help us to have that faith, to trust you in everything. Maraming salamat po sa mga pangako ninyo. Maraming salamat at sinabi nyo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. We continue to trust in you. Maraming salamat. Please bless all the viewers, bless all the listeners. Maraming salamat. Ito po ang dalangin. Please protect us all. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. So, let us play now the birthday song for the birthday celebrants. Ang oras po natin 6:33. Maraming salamat sa inyo. Naway, nakuha natin ang lesson sa umagang ito sa ating pong devotion. Tandaan natin, ang isip po ng Diyos ay hindi po katulad ng pag-iisip natin. Ang plano ng Diyos ay hindi katulad ng pagpaplano natin. So let us trust God every day in our lives. Whatever the circumstances, situations, mapanegatibo yan, mamahirap yan, let us always trust God because He knows what's best for us. Salamat sa Diyos. Happy birthday kay Mercy Mercolina Dizon, Janet Apostolero, yan, Janet Marcos, Terence Pascual, Manong Willie Alonso dyan sa Hawaii, Manong Willie Alonso sa Hawaii, Janet Marcos, Serafin de la Cruz, Precious Kate Ramos Nicolas, ayan, at saka kay Mark Carlo Dadis Asuncion. Happy birthday sa inyong lahat. Salamat mga kape. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw na to, Sunday. If you want to follow, mamaya alas 9, magtuturo pa ako ng Sunday School sa Bible Believing Baptist Church page. Okay, please follow Bible Believing Baptist Church page at nagla-live po kami every Sunday. Maraming salamat po. Happy birthday sa inyong lahat. Manong Willie Alonso yan po sa Hawaii. Happy birthday sa iyo. Maraming salamat.
sa inyo pong pagsama. Okay? So, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uncle Arnel Valeriano, Uncle Andy Ramos, Meredith Maningas, Manang Merly, Jenny Ragasa. Okay, maraming salamat po. Brenda Rosales, kay Judy, Terry Joy Corpus, ma'am, thank you very much. Kay Sir Christopher Felipe, maraming salamat. Los Bimida Ascension Gonzales, thank you po. Terry Joy Corpus Felipe, maraming salamat po. David Ascension Maningas Jr., Resalito Lopez, and of course kay Ma'am Flores, maraming salamat po. Ma'am Nena Amayon, dyan sa Hawaii, maraming salamat po. Carlita Bartolome, maraming salamat po. Maricho Rumbawa Esteban, salamat po. Crisa May Alonso, maraming salamat. Carlita Bartolome, maraming salamat po. Salamat. Jose Junior Aguilar Tugas, maraming salamat. Thank you very much. Kanak man apo ti espiritu pa nagtikpel. You know that Sir Jose, let us do it. At magtiwala lang tayo sa Diyos. Okay? Madeline A. Raynon, maraming salamat manang. And of course, kay Manong William Raynon Jr., Imnas, Terdy, Auntie Lagring, Manang Marlag, lahat kayo dyan. Jeannie, lahat na kayo. Ma'am Mirna Munoz, maraming salamat. Edwin Agkawele, maraming salamat po. Glory Beth, si Pasyon, maraming salamat. Marilyn Racalanso, maraming salamat, Auntie. Ayan po. Jennifer Sahagon, maraming salamat dyan sa California. Malda Marcos is with us. Paguyo. Maraming salamat po, ma'am. Rodrigo Almunja. Maraming salamat, Rod Almunja. Okay. Janina Abokay Sahagon. Maraming salamat din sa Kuwait. Sermina Pascua sa Nabotas. Ingat kayo. Nilo Luis. Maraming salamat po dyan sa abroad. Okay. Ma'am Telma Haral Palcon Adnilaos. Raji Sanwani. Maraming salamat po. Charles Pon Louis Respicio. Maraming salamat. Okay, Edna Tomas, lahat kayo. Maribel Bendanyo, nandiyan kayo, maraming salamat. Sheng Lagura, maraming salamat. Jemong Jeep Alonso, maraming salamat. Ledora Asuncion, maraming salamat. Manong Rodel, God bless you. Ednalyn Alonso, dyan po sa Hawaii, maraming salamat. Princess Lagua Marcos, dyan po sa Hawaii, maraming salamat. Grame, maraming salamat. Marjorie, God bless you. Please always pray for Grame Krame sa kanyang pong operation sa mata. Engineer Ramilda Alonso Ramos, Engineer Ruli. Sir Bel Rabi, maraming salamat po. Gary Sampayan dyan sa Canada, maraming salamat. Mel Cabrera dyan sa Pasig, maraming salamat. Sonny Boy Bagay Delere dyan sa Lagi sa ingat ka dyan. Ingat kayo palagi. Okay. Sir Sampayan, Kian Sabion Corpus, maraming salamat dyan sa California. Margareta Evangelista, ma'am, thank you very much, ma'am Principal. Blessed Sunday morning, Pastor Rafaelson. Thank you very much, ma'am Margareta Evangelista. God bless you po. Happy Sunday morning po also sa inyo. Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Ipag Mayrisa Marsola ako, maraming salamat. John Berriasanya, thank you bro. Opo, Santiago Eder, Tatang James Santiago, Tataago, maraming salamat po. God bless you. Let us pray also for the strength for Tataago. 96 years old na po siya. Ipag-pray po natin siya. Maraming salamat. And of course sa lahat po ng Eder family dyan sa Hawaii. Okay, Elsie Liberato Kitoriano, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin dito. Manang Raquel Bumanglag, Emelita Alonso, Flor Delisa, Alonso Salvador, maraming salamat sa Marikina. Andres de los Santos, maraming salamat. Nemia Tomas, maraming salamat. Sheng Lagura, Irene Haspicio, Sermina Pascual, amen. Thank you sa salita ng Panginoon ngayong umaga sa lahat. Ang lahat ay kaya nating gawin kung kasama ang Panginoon. God bless you po, Pastor, at sa buong pamilya ng Kakape. Ingatan po tayo ng Panginoon sa, anong sabi? Sa maghapon na ito. Ingatan po tayo ng Diyos, ng Panginoon, sa maghapon na ito. Manatili sa pagpapala at gabay ng Panginoon. Thank you very much. Rachel Alonso, maraming salamat. God bless you. And To Yang, maraming salamat. Ayan po. Mga kape, salamat lahat sa inyo. Mulit-muli, ito ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, ano bang mangyaring sitwasyon sa ating buong buhay, unahin po natin ang Panginoon. God first, okay? Stay safe, do good to others. Follow the guidelines, please. Support the LGUs, tulungan po ninyo ang mga LGUs. Respect the frontliners, opo, mahirap ang ginagawa nila. Respect the frontliners, share your blessings, lalo-lalo sa mga naka-lockdown, sa mga
maka-isolate, mga nandyan po, please tulungan po natin sila. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless you all. Happy New Year pa rin. Baka ito na yung last day na sabihin ko sa inyo Happy New Year, 10 day na eh. Happy New Year pa rin sa inyo. God bless you, stay safe, and I love you all.